Yan. Ma'am, hindi mo na kailangan bumili ng cake. Gawin mo lang to, kayang-kaya. So yan mga kabikers, yan ang ingredients natin. Meron tayo 6 na itlog. So paghiwalayin lang natin yung egg white saka yung ating egg yolk. Yan, ganyan lang maghiwalay. Kung hindi pa kayo marunong, ganyan lang siya kadali. Pag nahiwalay na is batihin yung ating egg yolk, tapos lagyan ng asin 1/8 tablespoon, tapos asukal 1/2 cup, tapos mantika 1/4 cup, tapos i-mix lang natin. Tapos evaporated milk 1 cup. So i-mix lang natin uli hanggang matunaw yung ating asukal pati yung asin. Tapos ito yung harina natin, 2 cup yan, cake flour, tapos lagyan natin ng 1 kutsarang baking powder, tapos i-mix lang natin. Tapos ganoon, gamit tayo ng yan, agagin lang natin, tapos yan, i-mix natin hanggang maging smooth yung ating butter, no? Yan, ganyan lang. Mix lang natin mabuti hanggat mawala na talaga yung mga pulo halina na makikita nyo dyan. Yan, kailangan smooth siya para mas maganda yung ating mamon. Kahit sa kaldero lang natin siya lulutuin, maging smooth pa rin yung ating mamon. So ayan, patuloy lang tayo sa pagmix. Pag ganito siya, parang wala na kayong makita mga buong harina, okay na yan. Ito na pala yung paglulutuan natin. Bali, habang magawa ko ng mirang, papainitin ko lang yung ating kaldero in medium heat lang. Yan, naglagay ko ng cream of tartar, 1/8 tablespoon yun. So ngayon wala kayong tartar, kasi kalimitan naman talaga walang tartar, gumamit na lang kayo ng suka, kahit 1 tablespoon. Tapos kung wala suka, kung kalamansi, pwede rin yung isang kalamansi, hatiin nyo lang sa gitna, tapos ipiga nyo dyan. Siyempre wag nyo isama yung buto. So ayan, habang pinapaalsa natin yan, pinabilisan ko na nga dyan, kasi kailangan dyan ng mabilis na pag babati, no? Yan, ganyan. So wala namang problema kahit hindi gaanong kabilisan, kaya lang gusto ko lang ipakita dyan sa inyo na ayan lang talaga ang ginamit ko, no? Hindi ko siya kinat, kaya pinabilisan ko lang. Pero hindi naman talaga ganong kabilis yung pag mix natin. Yung normal lang, kaya lang mahaba, kaya siya nagkaganyan na medyo mabilis, kasi pinabilisan natin kasi haba yung video natin, yung hindi natin siya papabilisan. So ayan, nagpatuloy lang ako dyan sa pag babati ng ating egg white, yung ating mirang, no? Bali pala yan, yun ang 6 na egg white. Tapos yung asukal natin, kalahating cup. Bali ang paglagay ng asukal nito ay hindi natin bibiglain. Bali yung paglagay ko dyan sa kalahating cup ay dinivide ko sa 3, pa konti-konti lang. Kasi pag biglain natin siya, paglagay ng asukal, baka alsa, mabagsak yung ating mirang. Kaya ganyan lang, dahan-dahan lang, pa konti-konti. So hindi naman totally konti talaga, kasi parang 3 beses ko siya na inilagay. Yan, patuloy tayo, malapit na. Kung makikita nyo, parang nadidevelop na yung ating mirang. Yan, basta continue lang sa pag mimix ang ganyan, madidevelop yan sa yan. Bali yan, inaabutin ako dyan ng mga 15 minutes ganun, sa pag gaganyan ko dyan. So ang pala dyan, kailangan malinis yung ating bowl na paggagamitin. Kailangan tuyo siya, walang tubig, or hindi na ng mantika. Kailangan tuyo talaga siya, malinis. Pati yung ating ginagamit na panmix, kailangan tuyo din siya, walang hindi siya basa or hindi siya nalagyan ng mantika, kasi pag malagyan niya kahit konti lang, hindi siya alasa. So ayan, patuloy lang tayo, malapit na, kasi parang nabubuo na siya. Pag ganyan, hindi na siya kumakapit na siya doon sa pang mix natin, okay na yan. Pag ganyan siya, hindi siya masyadong sticky, pero kung pagkain lang, pwede na yan yung ganon sa ating chipon. So yan yung ating butter kanina na ginawa. Bali, mix lang natin siya dyan. Yan, mix lang natin, tanggal natin sa ating pinaglagyan. Yan, tapos mix lang natin.
So sa pagmix naman ito, pag ganyan lang, dahan-dahan. Yan, dahan-dahan lang sa pagmix. Huwag masyadong salaulain, masyado baka babagsak yung ating mixture. Yan, dahan-dahan lang yan na parang alalay lang para maging smooth siya. So yan, patuloy lang tayo sa pag-mix hanggat yung mixture natin ay wala na tayong makita na mga puti-puti pa dyan na galing sa ating egg white o galing sa ating mirang. So ayan, usapan lang pala mga kabikers, no? Sa panahon ngayon ay napakadali na talaga. Hindi mo na kailangan na pakahirap pa maggawa ng mga ganito. Just manood ka lang sa mga YouTube, mga makakagawa ka na. So ayan, kapag napanood nyo to, pwede nyong gayahin kasi yung video na to is wala talagang cut. Kung ano yung nakikita nyo dyan, yun talaga ang ginawa ko. Yan sa mga paglalagyan naman o molder, kahit anong available sa inyo ng molder, pwede yan kahit wala na yung patusok sa gitna. Basta kung pagkain lang naman, basta yung isa lang yun na hindi siya matutunaw, pwede dyan. Basta hindi siya matutunaw. Yan kasi meron kasi tayo molder, siyempre may nasa beaker tayo, kompleto tayo ng mga molder niyan, kaya yan ang ginamit natin. So ayan, mainit na yung ating kaldero. Yan yung ating pinainitan kanina, pinainit, sinindihan, kaya isasalang na natin. So yan mga kabikers, pag nalapag na yan dyan, tapos nainitan na siya, umalsa konti, hindi na yan siya pwede galawin kasi pag ginalaw mo yan, masisira na yung ating mamon. Dyan pala, yan ang pinaglutuan ko sa una, no? Makita nyo malaki yung apoy, kaya pansin nyo na dito na sa kabila, ilinipat ko siya sa kalan kasi yung apoy kasi doon hindi ko masyadong mahinaan kasi kailan mahina yung apoy nito, baka masunog yung ilalim, kaya ilinipat ko siya panandaan dito sa kabila. Yan, ito yung kalan na ginagamit namin sa pang araw-araw. Yan yung apoy niya, ganun na siya kahina. Basta yung kung paano kayo magpahina ng sinaing, yun na yun siya. Yun pala, after 1 hour na to, so dito after 1 hour na to siya, naluto na, nakaidlip na din ako dyan katika tapos ko lang maggawa, no? Tapos ko nagawa ako nito, tapos sinalang ko, tapos umidlip muna ako kasi mahina lang yung apoy niya, hindi naman talaga siya masusunog. So ayan, malamig na din yun siya. After 5 minutes, pinalamig ko muna. Ayan, ngayon tanggalin na natin sa ating molder. Ganyan lang ang pagtanggal mga kabikers kasi medyo didikit yung mga gilid dyan. Ngayon kung wala naman kayo ganyan ginamit ko, yung spatula na maliit, pwede na kutsilyo or kutsara, basta matanggal lang yung gilid. Dito pala yung molder ko ay linagyan ko yan ng punch wax paper, no? Linagyan ko yan wax paper yan. Ngayon wala naman kayong mga ganyan kasi wala naman sa bikere, sa bahay lang, pwede nyo pahiran lang yan ng mantika or margarine. Kahit anong gagawin nyo dyan, kung hindi ganyang molder, pahiran nyo lang yung ilalim ng margarine. Tips na rin, pati na din yung mga gilid, pahiran nyo para hindi kayo mahirapan magtanggal. So ganyan, malamig na siya. I-slice na natin yan. Sa pag-slice naman, bahala na kayo kung gaano kalaki yung gagawin nyo. Yung sa atin naman kasi nasanay tayo na malalaki yung slice natin. Yan, ginanyan ko lang siya. Parang kinamay-kamay ko na din yan siya dyan kasi hindi naman natin yan talaga pang binta, pangkain lang yan kasi trinay lang natin. First time ko lang itong ginawa, na isinalang doon sa kaldero at naging successful naman. Kaya kung kayo gagawa, panoorin nyo ng mixture na panood nyo itong video at huwag nyo i-skip para malaman nyo talaga ang tamang procedure ng paggawa nito. So ayan, diba, napakalambot niyan, parang sinalang din siya sa oven. So ayan mga kabikers. So ayan mga kabikers, ito na nga yung finished product na ginawa natin, no? Ayan, no? Yung ating chipon. Malambot din siya. Ayan, no? Ayan, no? Pwede na siya mga kabikers kahit sa bahay lang. Wala nang mixer, wala nang kaldero lang, pwede na. So yan, sana magustuhan nyo itong recipe natin na share sa inyo. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ayan. Hindi mo na kailangan bumili ng cake.
Gawin mo lang to. Kayang-kaya.